Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, i-review ulit natin ang isa sa napakasulit na camera smartphone na sa entry-level segment, which is the Tecno Camon 40 4G. Tara, pag-usapan natin. So ayan mga ka-J-Vlog, i-review ulit natin or year-end review natin ng isa sa napakasulit, sobrang mura na smartphone ngayon 2025, going 2026, which is the Tecno Camon 40 4G. So itong smartphone na to is yung pinakamura sa Tecno Camon 40 series. Siyempre ito yung 4G at kahit na pinakamura siya, napaka-solid naman ng performance mga idol. Na-try na natin to, na game test, na camera test and all. Super duper satisfied ako sa performance na mapoprovide na itong Tecno Camon 40. Again, ang presyo lang nito mga ka-J-Vlog is below 10,000 pesos. And sa online, pwede nyo siya makuha ng 9,000 pesos. Hindi lang yon. Meron kayong dito sa view products natin dito sa mismong link ng ating video, i-click nyo yan. Meron pong additional special voucher na naghihintay sa inyo. Up to 1,000 pesos. So, pwede siya makuha ng 7,000 to 8,000 pesos na lang. Tecno Camon 40 na yan or camera smartphone na po yan mga idol. So, grabe. Nakakatuwa talaga pag bibili kayo sa online. Pero no worries, official store po yan. Official store po yan ni Tecno sa online. Kaya wala pong scam dyan. Legit po yan dahil sa mismong brand kayo bibili. Nag-provide lang ako ng link para magkaroon kayo ng additional discount upon checkout. Napakalaking tulong din syempre sa iba ang additional 1,000 pesos off discount, di ba? So, ang SRP nito is 9,999 pesos for the 8GB 256GB of internal storage dito sa Tecno Camon 40 4G. Pero yan, sa online pwede siya makuha ng 7,000 to 8,000 pesos. Napakagandang deal for a RAM at ROM na 8GB 256 po mga idol. Pero syempre, ang pinaka main purpose or pinaka nilalaban ng Tecno Camon 40 is of course the camera performance. Yun ang unang-una natin pag-uusapan dito. Ang Tecno Camon 40 ay meron 50 megapixel main camera with f1.9 aperture. And meron siyang optical image stabilization or OIS. So, syempre, mas better yan for stabilizing dahil gumagalaw talaga, mismong moving parts talaga yung nandiyan sa mismong camera ng Tecno compare sa EIS or electronic image stabilization na hindi po yan, kumbaga, yung parang walang component siyang gumagalaw. Ito kasi, yung OIS, meron siyang component na yung sumusunod sa motion nyo, yung galaw ng camera para maging stabilize yung smartphone. So, napaka-convenient for an entry-level smartphone na merong OIS. And I know yung ibang mga consumers natin, ang hinahanap nila sa smartphone is yung merong OIS na or optical image stabilization kasi iba ginagamit nila for content creation. Ito ang pinaka-the best na i-recommend sa mga vloggers or content creators din. When it comes sa camera performance, superb din ang mabibigay or mapoprovide ng Tecno Camon 40 4G. Ang pinaka-the best ito is yung kanyang AI integration when it comes sa camera. Yes, subok ko na yan. For example, nag-take kayo ng photo, medyo blurred or shaky yung hands nyo. Ipaprocess niyan, tapos magiging clear. Hindi na siya blurred. Ganun ka-convenient din itong Tecno Camon 40 when it comes sa image processing pagka-take nyo ng photo. Napakalaking tulong sa mga consumers na more on camera-centric sila. Diba? Maraming consumers, una nilang target when buying a smartphone, camera talaga kasi syempre mahilig sila mag-take ng mga photos or photography. Mahilig sila gumawa ng content or ginagawa nila for content creation, mga nagla-live selling. Syempre, pinaka-main na investment nyo sa smartphone is camera. Ito na mga ka-J-Vlog, nag-provide na si Tecno ng murang smartphone na merong magandang camera performance. Hindi lang yon. Ito rin ang isang smartphone na merong legit na ultra-wide camera, 8 megapixel ultra-wide camera. So nakakatawa lang na ngayong 2025 or going 2026, nagiging main advantage ng ultra-wide camera kasi hindi na po natin nakikita gaano yan for an entry-level smartphone. I don't know why, kung bakit nila inalis, expensive ba yung component. So, siguro, dito sa Tecno Camon 40 yan, napaka-solid or hands down na binigay ulit nila yung ultra-wide camera, 8 megapixel ultra-wide camera kasi for a content creator, pinaka-malaking tulong talaga is wide angle. Kasi usually, di ba, hindi na ako tumitingin sa camera minsan, talagang tinututok ko na lang yan sa kung anong subject ko, knowing na yung subject, yung camera ko is wider naman ng tinitake na photo or ng subject.
okay na yon, 'di ba? Kaya mas better talaga yung merong ultra-wide camera sa smartphone, and hopefully 2026 sa mga entry-level smartphone, mag-provide na ulit sila ng ultra-wide camera. Kasi dati, noong 2020, 2021, lahat or most ng entry-level smartphone merong ultra-wide camera. I don't know why bakit nila inalis yan. Siguro mas mahal siya or mahal yung component, kaya inalis nila. Pero napakalaking tulong po ng ultra-wide camera at meron yan dito sa Tecno Camon 40 4G. Siyempre, camera ulit, megapixel ng main is, megapixel ng front-facing camera, 32 megapixel, napakalinaw. So, sa mga mahilig mag-selfie-selfie, okay rin po i-recommend itong smartphone natin. Siyempre, hindi lang yun mga idol. Ang display nito, pang malakasan din dahil AMOLED po. So, napakaganda nung color accuracy, very vibrant, very sharp yung display quality naman po provide nitong Tecno Camon 40 4G. Malaki rin yung screen size niya, mataas yung nits of brightness, mataas yung refresh rate niya, 120Hz screen refresh rate, may always on display pa siya. So, kumbaga when it comes sa display quality, napaka-premium netong si Tecno Camon 40 4G. Siyempre, RAM at ROM dito smartphone na to is reasonable po. Yan na rin naman dapat at least ang binibigay ng mga brands ngayon, at least 8GB, 256GB of internal storage na talaga, di ba? And hindi lang yun mga ka-J-Vlog when it comes sa chipset or sa processor neto. Meron siyang MediaTek Helio G100 Ultimate, so napakalakas din ng processor niya for a 4G device. And makuha nyo to ng 7 to 8,000 pesos. G100 Ultimate is okay pa naman yan. I know iba mas ipe-prefer yung G200, pero based on my observation sa G200 and G100, wala naman silang ganong pinagkaiba. Parehong mabilis, parehong snappy. Na-game test ko na to si Tecno Camon 40 4G, and so far so good naman yung performance na sa lahat ng mga tinest natin games, including sa mga heavy games like Genshin Impact or WUA. Pero mga MOBA games or COD, paniguradong ma-enjoy nyo naman dito sa smartphone na to. Sa battery, since ito kasi yung mga smartphone na lumabas ng mga mid-2025, hindi pa ganun kasi uso lumabas yung yung mga merong 6.5, 6K, 7K. Ito kasi 5200. Pero specs-wise mga ka-J-Vlog, yung 5200 mAh, malaki pong battery capacity yan for an Android smartphone. Pero syempre yung mga ibang consumer perspective nila sa 5200 is maliit na. Kasi iba piniprefer nila 6K or 7K. Gets ko naman kayo na kailangan nyo na mas malaking battery capacity. Pero syempre dito sa Tecno Camon 40 4G, specs-wise malaki naman din po yung 5200. Hindi lang yon, malaki na nga yung battery capacity niya. Na ano pa nila to, na salpak pa nila to sa merong magandang design or manipis at lightweight na design. Diba? Napaka-solid, manipis lang ito, sobrang gaan, tapos napakalaki pa ng battery capacity. Kumbaga, when it comes sa design nitong Tecno Camon 40 4G, very premium for its price. Kung i-rate ko yung design nito, 1 on lowest and ang highest score ko dito mga J-Vlog, nasa perfect 10 din. Kasi ano siya kumbaga, eye-catching din naman ng design nitong Tecno Camon 40 4G, hindi lang sa 4G, pati sa Pro Premier, napakaganda ng mga design ng Tecno Camon 40 series. Isa pang advantage nitong Tecno Camon 40 4G, sayang isa na lang Isa na lang pwede mo malublob sa tubig, I don't know, sayang naman. So IP66 water and dust resistant. So again, kahit 66 siya, hindi po siya pwedeng masubmerge sa water. Pwede lang siyang matalsikan ng tubig, or for example, ginamit ito sa navigating tool, umulan, ayan, hindi po siya masisira. So goodbye na tayo sa mga days na nilalagyan pa natin ng plastic yung smartphone natin. Pag ginamit natin ng Tecno Camon 40 sa ganyang senaryo, all goods yan at may protection po yan mga J-Vlog. So syempre ibang mga natin, nakikita natin ganyan may mga plastic kasi mga walang water protection. Dito, may water protection siya at hindi po kayo mangangambang masira itong device na to. Pero again, hindi po siya pwede masubmerge sa water dahil hanggang IP66 lang siya. Ang pwede po masubmerge sa water na mga water resistant is IP67, 68, and 69 water and dust resistant. Pero so far, for an entry-level smartphone, napakagandang nag-provide sila ng ganyang protection or napakataas na protection, napakataksyon. Kumbaga, sulit na sulit yan for its price.
So again mga ka-J-Vlog, kung gusto nyo makuha ito ng napakamura, nandito lang yan sa ating View Products. I-click nyo na itong View Products natin. Mura at bagsak presyo lang dyan ng Tecno Camon 44G. Again, pag dyan kayo bumili sa ating checkout, meron pong special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos off. Kaya na pang hinihintay nyo mga ka-J-Vlog, hanggang mura, hanggang sale, grab nyo na yung chance makuha ng sobrang napakagandang deal itong Tecno Camon 40.